Does the JC prohibit the Office of the Vice President from receiving confidential funds? Nakalagay po sa JC yung mga agencies na may... Just answer my question. Direct, simple lang naman ho, may prohibition ho ba sa JC on the Office of the Vice President receiving confidential funds? Wala po. Wala. How about the Department of Education? May pinagbabawal ba yung JC na maka-receive ito ng confidential funds yung DepEd? Based sa JC po, wala po. Okay. Celine, kanina tinanong ka no about the VPSPG no receiving rewards from the OVP, no? Kung ito nga ba ay nangyayari at kung bawal ito under the JC. And sinabi mo na bawal ho yan, di ba? Sabi mo kanina. Okay, may finding ba kayo sa notices of disallowances nyo, both first and second notices, na yung VPSPG ay nagre-receive ng payments for reward and purchase of information from the confidential funds of the Office of the Vice President? May findings ho na ganun? Under the joint circular nga po, tama na yung payment of Then, rewards. Hindi. please, Your Honor, please, can the Kindly witness answer the question, Yes. Celine. The question Thank is you. simple. Wala po. Wala. How about sa DepEd? May findings ba kayo na yung VPSPG tumatanggap ng rewards and payment for purchase of information from the confidential funds of the DepEd? Wala din po. Okay. So, Ikaw una. kanina, tinanong ka about sa mandate ng OVP at DepEd, no? At tinanong din ng ating good counsel kung eto bang si OVP under its mandate, allowed ba itong mag-receive ng confidential funds? To which you said, mukhang hindi ho. Noong 2022, no, the fourth quarter of 2022, alam ho ba ninyo na inapprove ng Office of the President ang confidential funds ng OVP? Based po sa mga documents na nasubmit sa amin, opo, meron pong Okay. approval. Noong 2023 ho, nasa General Appropriations Act po yung confidential funds ng OVP. Tama po? Based po sa mga submissions sa amin, opo, nasa GAA po. Okay. In short, ito po ay inapprove ng ating Congress, yung GAA. Tama po? Opo, tama po. Okay. Does the JC prohibit the Office of the Vice President from receiving confidential funds? Nakalagay po sa JC yung mga agencies na may... Just answer my question. Direct, simple lang naman ho, may prohibition ho ba sa JC on the Office of the Vice President receiving confidential funds? Wala po. Wala. How about the Department of Education? May pinagbabawal ba yung JC na maka-receive ito ng confidential funds yung DepEd? Based sa JC po, wala po. Okay. Okay. So, tinanong ho kayo kanina about the OVP, no? Or the SDO, no? In that regard. Disbursing monies in one day in several places. No? Sinabi ho, isang araw, madaming mga pinaggastusan, no? Isang date lang yun, iba-ibang lugar. May findings ho ba nito sa first ND ninyo? Wala po kasi we presume regularity po doon sa transaction po. Okay, thank you. How about sa second ND po ninyo? May findings ho ba nito? Dahil nga po nag-base kami sa certification under oath ng SDO, wala po. Okay, so, Okay. okay, Your Honor, I'm done, Your Honor. Pero nakita po ninyo na may mga pangalan na kakaiba. May Piatos, may Bacon, Heart, Queso at kung ano-ano. Hindi nyo po naisip na baka red flag po ito? Dahil nga po ang audit namin is compliance lang po, hindi na po namin verify yung identity nung nakatanggap po. Pero hindi nyo verify, pero nung nakikita ninyo, or nung nakikita mo, hindi mo ba naisip na posibleng red flag itong mga pangalan to? We presume po kasi regularity kasi po merong certification under oath yung SDO. This was used for the confidential operations of the agency.
Sa inyo pong determinasyon sa inyong opisina, meron pong mga disallowances, no? Tungkol po sa kategorya ng mga gastos, kung sino po yung nag-disburse. Pero hindi po naging rason ng disallowance yung mga kakaibang pangalan. Tama po ba? Opo, tama po. Okay. Pero nakita po ninyo na may mga pangalan na kakaiba. May Piatos, may Bacon, Heart, Queso at kung ano-ano. Hindi nyo po naisip na baka red flag po ito? Dahil nga po ang audit namin is compliance lang po, hindi na po namin verify yung identity nung nakatanggap po. Pero nung, hindi nyo verify, pero nung nakikita ninyo, or nung nakikita mo, hindi mo ba naisip na posibleng red flag itong mga pangalan to? We presume po kasi regularity kasi po merong certification under oath yung SDO. This was used for the confidential operations of the agency and these are necessary and for legal purpose po yung naging paggastos ng confidential fund. Okay, so nag-consult na kasi yung iba naming abogado kay former Commissioner Heidi Mendoza. At sabi niya, kapag may mga kakaibang pangalan, the COA can trigger an investigation because of fraud. So hindi niyo po ginawa yun, no? Walang usapin ng investigation because of fraud. Yung sa fraud audit po kasi pinag-aaral yung possibility po pinag-aaralan pa kasi kung magpo-fraud audit po this is the first time and yung documents po yung transactions involving the OBP and DepEd po contains voluminous documents na with sensitive information na pag naibigay po sa ibang opisina baka po magiging exposed siya. Okay, so ulitin ko so hindi kayo nag-trigger ng investigation of fraud or nag-trigger kayo? Wala pa po, pinag-aaralan pa po with the chairperson. Pinag-aaralan. So, it's possible na magkaroon pa ng investigation due to fraud? Opo, gaya mo po ng sinasabi ko, pinag-aaralan pa lang po at kung kinakailangan po, pwede pong mag-fraud audit po. Okay, let me ask about what is fraud, no? Ano yung fraudulent? Yung paggamit ba ng alias ay fraudulent? Ito ba'y bawal or illegal? Doon po sa joint circular, silent po kasi ang joint circular as to the use of alias po. Pero ang binabantayan po dito is dapat na ibigay po ito sa totoong tao at nagamit sa tamang confidential expenses. So thank you for that. So kung nagamit to sa talagang nakalagay doon, hindi ito fraudulent. Pero kung ito'y hindi naman nagamit doon sa nakalagay at kunyari nabulsa lang, fraudulent 'yon. Correct, no? Opo, tama Okay. po. Kung so yung bawat isang pangalan, dapat ba merong ring 1:1 na totoong tao sa likod nun? Or pwede kunyari may alokasyon ng 10 million tapos hinati-hati sa tagti 300,000 pero isang tao lang talaga yon. Yun po ba fraudulent? Ang kwan ko po dun is isang tao lang nakatanggap based dun sa acknowledgement receipt po na yun. Okay. So sa inyo pong professional opinion, kailangan po yung bawat AR ay may katumbas na totoong tao kung yun man ang kanyang pangalan o meron siyang totoong pangalan. At yung nakalagay doon sa report na activity, yun dapat talaga yung nagawa. Tama po ba? Opo, tama po. Okay. Are you aware, Madam Witness, na meron tayong batas na nagbabawal ng paggamit ng alias? Hindi po ako familiar dun sa law. Okay. There is a law actually, RA 6085, na nagbabawal ng paggamit ng alias at nais na naming alamin kung ito ba'y pertinent dito sa usapin ng confidential and intelligence funds at aalamin po namin yan. I will continue my question, Your Honor. No? If a name appears to be funny, does it mean it's fictitious? Hindi ko po siya masasagot kasi Hindi mo siya masasagot, meaning, wala po namang yung sa name po kasi hindi ko masasagot kung totoo o hindi. opo, Okay. tama. So, in short, hindi mo masasabi na porket nakakatawa yung pangalan, peke na yon. Yun ba yung sinasabi ninyo? During your direct examination, the good counsel flashed on the screen sample ARs showing the following names. Does she have a copy of the second ND? Now, I will ask you if the following names are in the second notice of disallowance. That's dated March 31, 2026. Pia Piatos Lim. Meron ba dyan? Wala po. Ralph Josh Bacon.
Wala din po. Ann Ongpauco. Wala po. Diane Maple Lapid. Wala din po. Miggy Mayo. Wala po. Kokoy Villamin. Wala po. Denise Tanya Escudero. Wala po sa notice of disallowance. Christine Applegate Estrada. Wala din po. Okay. Okay, so wala ho kayong findings doon. Gaya ng sinabi niyo kanina. Okay. So, may tanong ho ako sa inyo, no? Kung yung pangalan ho ba, okay. If the name appears to be funny, does that automatically mean that the name is fictitious? Kasi nga, may mga flash po na ARs dito. Your Honor, please, the question is misleading. The point of flashing these acknowledgement receipts were not the names. The names were incidental, that the names were funny or fruit salady or names of congressmen or senators, Your Honor, is immaterial. They were flashed because of the manner by which the funds were used. Your For Honor. medicines, Your Honor. Counsel explaining. Attorney again. Gabonan, you have to admit you had fun. You had fun with the names We had too. so when much you were fun, using Your it. Honor, but the Exactly. So That's let her cross the witness based on those and Please, Attorney utilize it Gabonan. as well. Yeah. Oh, so, ayun po. No, kung nakakatawa ho ba yung pangalan, automatic fictitious na yon. Your Honor, again, Yes, fictitious. counsel. Just for the record, fictitious is her own conclusion. We have made no such conclusion as regards to the name, except perhaps that they are funny. Your Honor, Well, counsel, actually, that's not entirely accurate because in the complaint, you did allude to the fact that some of the names are fictitious based on the PSA documents that you attached as an annex to the complaint, although you're not yet there. You haven't gotten there yet. Please continue, Attorney Christine. yes. Attorney Gabonan, give her share of fun with the names. I mean, May I be allowed, Your Honor, to sit down while she's having fun? yes, yes, Attorney Gabonan, you may do so. Attorney Christine, please proceed. Okay, I will continue my question, Your Honor. No, if a name appears to be funny, does it mean it's fictitious? Hindi ko po siya masasagot kasi Hindi mo siya masasagot, meaning, hindi ko na wala po namang yung base yung sa name po kasi hindi ko masasagot kung totoo o hindi. opo Okay. tama. So, in short, hindi mo masasabi na porket nakakatawa yung pangalan, peke na yon. Yun ba yung sinasabi ninyo? Parang hindi po ako makakasagot dun sa tanong na ganun. Okay, basta walang findings na ganun, no? To clarify, let me help you a bit, Attorney Christine. Wala kayong binanggit tungkol sa mga pangalang nakakatuwa o nakakatawa sa dalawang notice of disallowance, Eileen. Wala, di ba? Wala po. Wala rin sa anumang AOM binanggit yon, di ba? Wala din po. Kahit yung mga lugar kung saan binayaran, wala kayong binanggit sa AOM o sa notice of disallowance man. Opo, wala po. Okay, thank you. Please proceed, Yes. Attorney Christine. Thank you. Thank you, Your Honor. Sa ating pong saksi, kayo po ay taga Baguio? Yes po, Your Honor. Saan po kayo sa Baguio? Irisan po. Irisan, opo. Ako po ay taga Baguio din. Saan po kayo nag-graduate? Sa St. Louis University po. Ay, alumnus po ako niyan. Sa Boys High po ako. Dahil po dyan, hindi ko na lang po kayo pahihirapan. Tayo na lang po maging magkababayan na lang sa Baguio. Gusto ko lamang pong magbigay ng impormasyon na lang sa inyo. Opo, kasi naririnig ko yung pag-uusap nyo ng prosecution at ng defense tungkol doon sa success ng confidential fund. Ako po ay may mga ibibigay na information sa inyo. Pwede po kayong magsabi na lang ng oo o hindi kung naintindihan po ninyo. Alam ko naman maintindihan mo, taga Baguio kayo. Opo. Noong pong pinag-uusapan natin yung patungkol sa mga terorista, na pag-uusapan po lagi ang ating Vice Presidente. Ang ating pong Vice Presidente magmula 2016 hanggang 2022, siya po ay naging mayor. Alam niyo po ba yon? Opo, mayor Opo. ng Davao. Yan, opo. Sa Davao po,
meron po dyan na-identify na 55 na mga tinatawag na alternative at yung mga lumad schools na infiltrated ng terrorism. Nabalitaan niyo po ba yun? Hindi po ako hindi ko po gaanong napakinggan po yun. Hindi po ako aware doon. Opo. At alam niyo po ba rin na noong 2016 hanggang 2022 hanggang 2023, 12% po ng mga NPA rebels, surrenderies, were minors, 12 to 17 years old. Hindi po ako aware doon po. Maubos na po yung aking second round na lang po ako. Salamat, kabayan.